Nakagipitan po sa walang kinikita, kaya nagpilitan po manguha ng pagpag. Para panghingi niya ng pagkain, meron nakabibigay sa kanya. Ginagawa ni Mama yun para mabuhay kami. Barangay 48. Dito nakilala ng aming team si Aling Mila. Ako po si Milagros Barroso, nakatira sa Bagong Pook, Barangay 48 Mother. Ako po ay 40 years old na dito sa Cavite City. At ako po ay mayroong 7 anak, isa po ay namatay, bali 6 na lang po sila. Lahat po sila may asawa na, isa na lang po yung walang asawa, yung maliit bunso. Ang tahanan ni Aling Mila ay maliit para sa kanyang pamilya. Ito din ay katabi lamang ng mga puntod ng sementeryo kung saan ang kanilang bahay ay nakapwesto. Isa ang pamilya ni Aling Mila sa mga kumakain ng pagpag sa barangay na ito. Alam natin na yung pagpag kasi is ito yung food na kinukonsume mainly sa mga fast food o sa kahit anong food chains na tinatapon. And then pagka tinapon, ang ginagawa ng mga tao, yung mga scavengers na tinatawag natin, niluluto ulit nila itong mga pagkain nito again for food consumption. So which is main concern na ng Pilipinas kasi this is actually the program of the ng poverty ng ng Pilipinas kasi nga bakit mo kailangan bumili ng ganon? Actually binibili siya, niluluto siya, nililinisan na siya sa tubig, and then after linisan sa tubig, pwede na siyang lutuin kahit anong minsan ginagawa nilang adobo, ginagawa nilang sweet and sour, and then they
select na minsan ginagawa ulam directly or ginagawa nila, binibenta nila for 10 pesos. Nag-umpisa po ako noong 2012 hanggang 2014. Tapos napatigil po yun So, saan po kayo kumukuha ng mga pagpag? sa basurahan po. Sa basura. Tapos, galing po sa basurahan, paano po yun? Paano po yung proseso? Ano po, niluluto po siya. Tapos po, yung iba po, kinakain. Yung iba po, yung pag meron po sumusobra, tinitinda rin po. Sama nga si ate doon. Kaya sinamahan ng aming team si Aling Mila upang makita ang proseso ng pag nagsalang si Aling Mila ng isang kaldero na magsisilbing lutuan ng kanyang mga napulot na pagkain. Ito niluluto ko na yung hinahanda ko na pagkain ng dalawang nanay. Yung iba, pag may natitira, ititinda ko. Ano po, may mga nagkasakit na po ba kayo dahil sa pagkain? Wala naman po. Hindi naman po. Sige. Pinaka-main concern kasi namin for pagpag is malnutrition kasi you're not getting the right amount of nutrients with these kinds of foods kasi hindi nga siya actually food kasi it's leftover na. Yung kabuuan ng pagkain is already consumed by someone. So, yung makukuha ko na lang kasi is tira na lang. So, you're not really getting the nutrients kasi pinili na siya eh. So, you're not really getting the right type of nutrients like protein, carbohydrates in your diet. So, it's mainly just the flavorings lang. So, you're not really getting the nutrition. So, malnutrition talagang problema natin. And then, second would be yung mga diseases natin na pwedeng makuha. Yung tinatawag natin foodborne diseases with pagpag. Usually it's diarrhea kasi pwede kang magtae. Kasi
since it's already consumed by someone, nilalagay kasi yan sa isang unsanitary bag. Kasi pag nilagay sa isang unsanitary bag, syempre hindi ka sure kung merong mga kung contaminated na talaga yung usually it's contaminated na talaga. And the cycle goes, kapag nagtae ka, pag may nahawakan na bagay o nilipat siya sa pagkain again, magkakainin yung tao na makakakuha ng food. Second, pwedeng magkaroon ng hepatitis A, which is pwedeng magkaroon ng sa liver, typhoid, pwede din, and then yung cholera. So yun yung pwede natin mong mga sakit na kapag napabayaan, hindi agad naagapan, pwede mag-cause ng kamatayan sa isang pasyente na makakakain ng pagkain. So, bakit po tayo kumakain ng pagkain? Sa kagipitan po, sa walang kinikita, kaya nagpilitan po manguha ng pagpag para po may panggaso-gaso kami pantawid dito. Napaka-importante ng pagkain sa buhay ng tao at sa ating kalusugan. Malaking bagay ang wastong pagpili ng pagkain at ang pagsuri ng nutritional value nito. Ngunit dahil sa matinding kahirapan, kaya napakaraming pamilya ang katulad nila Aling Mila ang praktikal na sumusubok sa hamon ng kahirapan at ang mga kumakalam na sikmura.